Naroon ang kape sa kamay mo tuwing umaga. Ginagising ka nito. Pinapagalaw ka nito. Pero kung ikaw ay isang lalaking lampas, 4 na, may isa pa itong ginagawa ng tahimik. Hinuhubog nito ang kalusugan ng prostate mo, ang kalidad ng tulog mo, ang lakas ng katawan mo, pati na rin ang kumpiyansa mo sa sarili. Ako si Dr. Amelia Hayes, isang board-certified na urologist. Sa mahigit 15 taon, paulit-ulit kong naririnig ang parehong kwento mula sa mga lalaki. Doc, nagigising ako ng 3, 4, minsan 5 beses sa isang gabi. Humihina ang daloy ng ihi. Hindi nawawala ang pakiramdam na naiihi ako. Bawat biyahe sa kotse parang countdown papunta sa susunod na banyo. Naku po, iihi na talaga ako. Pwede bang bilisan mo pa? Hindi lang ito basta istorbo. Sobrang nakakapagod, nakakahiwalay. At unti-unti nitong kinakain ng enerhiya mo at pati ang testosterone mo. Ang namamagang glandula na yon, ang prostate mo, ay dumidiin sa tubong dinadaluyan ng ihi. Yan ang tinatawag naming BPH o Benign Prostatic Hyperplasia. Medikal ang tunog, pero napakasama ng pakiramdam. Kapag namamaga ang glandulang ito, naiipit ang daloy at napipilit ang pantog mo. Nawawalan ka ng tulog, nawawalan ka ng lakas. At dahan-dahan, nawawala rin ang kumpiyansa mo. Pero narito ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Maaari kang lumaban. Hindi gamit ang pills. Hindi gamit ang operasyon. Kundi sa mas simple pa roon. Ang parehong tasa ng kape na iniinom mo tuwing umaga ay pwedeng maging tahimik mong depensa. Dahil isang maliit na scoop lang, isang natural na pulbos, ang kayang sumuporta sa prostate mo ng mas mahusay kaysa sa maraming mamahaling supplement. At ngayon, ibinubunyag ko ang 8 nangungunang pulbos na eksaktong gumagawa niyan. Bibilangin natin sila mula numero 8 hanggang numero 1. Bawat isa ay may batayan sa siyensya. Bawat isa ay madaling gamitin. At ang huli ay napakalakas. Ipinapakita ng mga clinical study na kasing bisa ito ng ilang prescription na gamot pero walang mabibigat na side effects. Pero bago tayo dumiretso, gusto kong marinig ka muna. Ilang taon ka na? Saan ka nanonood ngayon? At ano ang pinakamalaking alalahanin mo tungkol sa kalusugan ng prostate mo sa ngayon? Iwan mo ang sagot mo sa comments. Binabasa ko ang bawat isa. Personal. Ngayon, humigop ka muna ng kape mo dahil maaaring ikagulat mo ang unang ingredient na ito. Simulan na natin. Magsisimula tayo sa numero 8, ang luya. Simple muna tayo sa isang bagay na pamilyar na sa'yo, ang luya. Iyong maanghang kulay gintong ugat na nakaupo lang sa kusina mo. Ginagamit mo na ito sa sore throat, baka pati sa hilo o pagsusuka. Pero pagdating sa prostate mo, pwede itong maging lihim mong sandata. Sa loob ng luya ay may 2 makapangyarihang compound, ang gingerols at zingerone. Mukha man silang maliliit sa pangalan, pero malalaki ang ginagawa ng mga molekulang ito. Pinapakalma nila ang apoy ng pamamaga na nag-aapoy sa loob ng katawan mo, lalo na sa prostate. Ganito kasi iyon. Ang inflammation ang tahimik na kaaway ng bawat lalaking lampas 4 na po. Hindi ito maingay, hindi ito agad masakit. Pero pinapanatili nitong namamaga ang mga tisyo. Pinipisil nito ang glandula, kaya mas dumidiin ito sa pantog mo. Kaya kahit halos walang laman ang pantog mo, pakiramdam mo ay kailangan mo pa ring umihi. Ang gingerols at zingerone ay kumikilos na parang mga bumbero. Hinaharangan nila ang mga enzyme na nagpapasimula ng pamamaga. Pinapalamig nila ang iritasyon. Tinutulungan nilang mag-relax ang katawan mo mula sa loob palabas. Ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isa sa mga pasyente ko, si Richard, 55 taong gulang. Aktibo siya, pero sobrang pagod na sa paggising ng 2 o 3 beses bawat gabi. Sinubukan niya ang mga gamot, pero nahihilo siya sa mga side effect. Isang araw, may kaibigan siyang nagsabi sa kanya, "Subukan mong lagyan ng luya ang kape mo."
Natawa siya, pero sinubukan pa rin niya. Kalahating kutsarita lang ng ginger powder tuwing umaga. Pagkalipas ng 3 linggo, may napansin siyang maliit pero kamangha-manghang pagbabago. Nakakatulog na siya buong gabi. Halos nawala na ang bigat at pressure sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Sa sumunod niyang check-up, naging stable ang PSA niya, ang test na ginagamit namin para bantayan ang stress sa prostate. Walang bagong gamot, walang bagong pills. Kape lang na may luya. Kung gusto mong subukan, magsimula ka sa maliit. Kalahating kutsarita lang, ihalo mo sa kape mo. Madali itong matunaw at nagbibigay ng mainit at bahagyang maanghang na lasa. Kung masyadong matapang para sa panlasa mo, pwede kang magdagdag ng kaunting cinnamon or pulot. Iwasan ang matatamis na creamer dahil lalo lang nitong pinapakain ang inflammation. Ang maliit na araw-araw na gawain na ito ay pinapalitan ang mga bagay na nakakasama sa prostate mo ng mga bagay na tumutulong dito na gumaling. Walang gimmick. Walang komplikadong plano. Isang malinis at natural na pag-upgrade lang sa iniinom mo na araw-araw. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nanggagaling sa bago. Nagmumula ito sa pagbabago ng nakasanayan mo na. At habang pinapalamig ng luya ang apoy sa loob ng prostate mo, ang susunod nating ingredient ay kumikilos naman na parang tahimik na inhinyero sa likod ng eksena. Binabalance ang hormones at pinapakalma ang mismong ugat ng problema. Ngayon, lumipat tayo sa susunod. Pag-usapan natin ang isang bagay na banayad, mabango, at madalas hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang cardamom. Nakikita mo na ito sa mga dessert, baka sa isang sosyal na latte. Pero ang spice na ito ay hindi lang para sa lasa, para ito sa balanse, balance ng hormones. Ang tahimik na susi para sa ginhawa ng prostate. Narito ang katotohanan. Habang tumatanda ang mga lalaki, hindi lang basta bumababa ang testosterone. Nagbabago ito ng anyo. Ang bahagi nito ay nagiging isa pang hormone na tinatawag na DHT. At ang DHT ang nagsasabi sa prostate mo na lumaki. Dito pumapasok ang cardamom. Tinutulungan nitong pakalmahin ang prosesong iyon. Sa loob ng maliit na butil na ito ay may mga plant compound na tumutulong panatilihing stable ang hormones mo. Pinipigilan nila ang sobrang pag-convert papuntang DHT. Tinutulungan nila ang katawan mo na panatilihin ang malusog na testosterone habang binabawasan ang pressure sa prostate. Pero hindi lang doon nagtatapos iyon. Ang cardamom ay mayaman din sa antioxidants, ang mga natural na tagapagtanggol na pumoprotekta sa mga selula mo laban sa araw-araw na pagkasira. Pinapalamig nila ang low-grade inflammation na dahilan kung bakit pakiramdam mo ay bloated, balisa, o palaging hindi mapakali. Ikwento ko sa iyo si Alan. Siya ay 60 taong gulang, malusog, pero may pangamba. Isa sa mga malalapit niyang kaibigan ay kakadiagnose lang ng prostate cancer. Gusto ni Alan na kumilos bago pa lumala ang anuman. Nabasa niya na sa ilang bahagi ng Middle East, ang mga lalaki ay nagdadagdag ng cardamom sa kanilang kape tuwing umaga bilang bahagi ng wellness. Kaya nagsimula siya sa maliit lang. Isang kurot, mga isang kapat na kutsarita. Pagkalipas ng ilang linggo, may napansin siyang pagbabago. Hindi na siya nagmamadaling maghanap ng banyo pagkatapos uminom ng kape. Kalma ang pakiramdam ng tiyan niya. Humupa ang palaging bloating at sa sumunod niyang check-up, steady ang PSA niya. Walang flare-ups, walang masamang balita. Ngumiti siya at sinabi sa akin, "Doc, pakiramdam ko sa wakas may ginagawa na akong talagang nag-aalaga sa sarili ko." Iyan ang tahimik na lakas ng maliliit, pero tuloy-tuloy na gawain. Kung gusto mong subukan, magsimula ka sa napakaliit. Isang kurot lang ay sapat na. Ihalo mo ito sa coffee grounds bago magtimpla o direktang haluin sa tasa mo pagkatapos. Ang lasa nito ay natural na bahagyang matamis, makinis, halos creamy. Walang asukal, walang syrup,
Kalikasan lang na tumutulong sa'yo na muling makaramdam ng balanse. Ngayon, napalamig na natin ang apoy gamit ang luya at nabalanse na natin ang hormones gamit ang cardamom. Pero paano naman ang pagprotekta sa mismong mga selula? Ang pundasyon ng kalusugan ng prostate. Dito naman namamayagpag ang susunod. Sinauna ito, kulay berde at nakakagulat ang lakas. Ngayon, magdagdag tayo ng kaunting berde sa tasa mo. Matcha. Purong, pinong dinurog na dahon ng tsaa. Dati itong tinatawag na inumin ng mahabang buhay at ngayon ay isang lihim na kakampi ng kalusugan ng kalalakihan. Kapag hinalo mo ang matcha sa kape, nakakabuo ka ng tinatawag ng iba na dirty matcha. Medyo kakaiba pakinggan pero napakalakas ng epekto. Ang kape ay nagbibigay ng sigla. Ang matcha ay nagbibigay ng proteksyon. Puno ang matcha ng antioxidants na tinatawag na catechins. Isa sa mga ito, ang EGCG, ay tunay na powerhouse. Pinoprotektahan nito ang mga selula ng prostate laban sa araw-araw na epekto ng inflammation at toxins. Ito ang tumutulong para hindi basta-basta mamaga ang glandula sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kayang pabagalin ng EGCG ang hindi ka nais-nais na paglaki ng mga selula. Pinapanatili nitong kalmado ang prostate tissue at tumutulong sa natural na balance ng hormones. At may isa pang nakatagong benepisyo. Ang matcha ay may L-theanine. Gumagana ito kasabay ng caffeine para magbigay ng steady na enerhiya at focus. Walang nerbiyos na pakiramdam, walang biglaang bagsak ng lakas sa kalagitnaan ng umaga. Ikwento ko sa iyo si Dan. Siya ay 54 na taong gulang, mahilig sa kape. Ang ama niya ay nakipaglaban sa prostate cancer, kaya gusto niyang maging maagap. Pero ayaw niya sa lasa ng green tea. Kaya sinabi ko sa kanya, huwag kang uminom ng green tea. Ihalo mo na lang ito sa kape mo. Nagsimula siya sa kalahating kutsarita ng matcha tuwing umaga. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin niya na mas pantay ang enerhiya niya. Walang crash. Pagdating ng katapusan ng buwan, ang PSA at cholesterol levels niya ay parehong nasa healthy range. Pati ilang matitigas na taba sa katawan niya ay nabawasan. Iyan ang tahimik na lakas ng consistency. Isang scoop lang bawat araw, pinoprotektahan ang prostate mo hanggang sa antas ng mga selula. Kung susubukan mo ito, pumili ng malinis na matcha. Walang asukal, walang additives, purong tsaa lang. Magsimula sa 1 kapat hanggang kalahating kutsarita. I-whisk o i-blend mo ito. Magiging mayamang green-brown ang kulay ng kape mo, makinis, earthy, at buhay na buhay ang lasa. Ang simpleng gawin na ito ay pinagdurugtong ang 2 mundo, sinaunang karunungan at modernong siyensya. Sa iisang tasa na iniinom mo na araw-araw, napalamig na natin ang apoy gamit ang luya. Nabalansin na natin ang hormones gamit ang cardamom. At ngayon, nakabuo na tayo ng panangga gamit ang matcha. Pero may isa pang tahimik na tagapagtanggol na naghihintay. Isang maliit na buto na nagsasala ng hormones, nagpapatatag ng blood sugar, at tumutulong panatilihing maliit at kalmado ang prostate mo. Pag-usapan natin ang susunod. Isang bagay na maliit na madali mong madaanan lang sa grocery. Maliit na kayumangging buto. Flax seeds. Hindi man sila kapansin-pansin, pero para sa lalaking lampas 40, ang maliliit na butil na ito ay kayang tumulong panatilihing steady ang prostate. Balance ang hormones, at mas pantay ang enerhiya mo sa buong araw. Ang flax seeds ay mayaman sa 2 mahalagang nutrients, lignans at omega-3. Isipin mo ang lignans bilang natural na filter. Kumakapit sila sa sobrang hormones sa katawan mo, lalo na sa DHT, ang hormone na nagpapalaki sa prostate, at tinutulungan itong mailabas ng katawan. Sa ganitong paraan, napapakalma ng flax seeds ang internal na pressure. Pagkatapos, nariyan ang omega-3. Pinapalamig nila ang inflammation at pinapabuti ang sirkulasyon. Tinutulungan nilang mas maayos na mag-usap ang mga selula sa loob ng katawan.
at binabawasan ang iritasyon na nagpapakaba sa pantog mo. Kapag dinagdagan mo pa ng soluble fiber, biglang nagiging suporta ang simpleng butong ito para sa blood sugar, kolesterol, at kahit sa pagkontrol ng timbang. Lahat ng ito ay gustong-gusto ng prostate mo. Ikwento ko sa iyo si Greg, 61 taong gulang, nasa tamang timbang malusog. Pero ang PSA niya ay dahan-dahang tumataas, taon-taon, kahit kaunti lang sa bawat check-up. Sinabi ng doktor niya, bantayan na lang muna natin. Pero ayaw ni Greg na maghintay. Gusto niyang kumilos. Kaya nagsimula siya sa simple. Tuwing umaga, 1 kutsarang sariwang giniling na flax seed sa kape niya. Biniblend hanggang maging makinis. May banayad na nati na lasa at madaling inumin. Pagkalipas ng 3 buwan, may 2 bagay na talagang namukod tangi. Una, hindi na siya naghahanap ng matatamis na merienda. Pangalawa, tumigil na sa pag-akyat ang PSA niya. Nag-level off ito. Walang pills, walang side effects, kape lang at consistency. Narito ang sekreto. Kailangan mong gumamit ng giniling na flaxseed. Ang buong buto ay basta lang dadaan sa katawan. Pwede kang bumili ng pre-ground o ikaw mismo ang gumiling gamit ang coffee grinder. Magdagdag ng 1 kutsara sa tasa mo. Kung bahagyang lumapot, yan ang fiber na gumagana. Magandang senyales iyon. Banayad, nati, at nakakabusog. Walang asukal, walang kemikal, totoong pagkain lang na ibinabalik ang balanse ng katawan mo. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente ko, minsan, ang pinakamakapangyarihang gamot ay hindi galing sa botika. Galing ito sa kung ano ang hinahalo mo sa kape mo tuwing umaga. At kung usapang makapangyarihan, ang susunod nating ingredient ay sinauna. Ginamit na sa loob ng maraming siglo at pinuri sa Middle East bilang binhi ng pagpapala. Tinatawag na ito ngayon ng siyensya sa ibang pangalan. Isang natural na DHT blocker at antioxidant powerhouse. Ngayon, dumating na tayo sa isang alamat, ang black seed na kilala rin bilang Nigella sativa. Sa mga sinaunang teksto, tinawag itong seed of blessing at may dahilan kung bakit. Ang maliit na itim na butil na ito ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa buong Middle East at Asia. At ngayon, hinahabol na ng modernong siyensya ang paliwanag kung bakit napakahusay nito para sa kalusugan ng kalalakihan. Sa loob ng black seed ay may espesyal na compound na tinatawag na thymoquinone. Isa itong makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory. At gumagawa ito ng 2 kamangha-manghang bagay para sa prostate mo. Una, tinutulungan nitong harangan ang DHT, ang hormone na nagsasabi sa prostate na lumaki. Marahan nitong pinapabagal ang conversion na ito nang hindi sinisira ang natural na balance ng testosterone mo. Pangalawa, pinoprotektahan nito ang mga selula ng prostate laban sa iritasyon at stress. Ang maliliit na antioxidant na ito ay kumikilos sa katawan mo na parang clean-up crew. Binabawasan ang pressure, pamamaga, at discomfort na dulot ng sobrang pagod na glandula. Ikwento ko sa iyo si Sam. Siya ay 57 taong gulang, isang engineer, lohikal, analytical, at hindi naniniwala sa mga tinatawag na folk remedy. Pero napagod na siya sa paulit-ulit na siklo. Ang pressure, ang pagbangon sa gabi, ang walang tigil na pakiramdam na naiihi. Binanggit ng apo niya ang black seed powder. Nagpa siya si Sam na subukan ito. Nagdagdag siya ng 1/8 kutsarita sa kape niya tuwing umaga. Sa una, binabalanse niya ang bahagyang mapait na lasa gamit ang kaunting cinnamon. Pagkatapos, may nagbago. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang hindi na siya madalas tumatakbo sa banyo. Nakakatulog na siya buong gabi at nawala na ang mabigat na pressure sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Sa sumunod niyang check-up, tiningnan namin ang mga numero niya. Stable ang PSA niya, mas malakas ang daloy ng ihi at ngumiti siya sabay sabing, mukhang nahabol na rin ng siyensya ang tradisyon. Iyan ang katotohanan tungkol sa black seed.
Hindi ito mahika. Hindi ito hype. Isa itong sinaunang tagapagtanggol na pinatutunayan ng modernong pananaliksik. Kung gusto mong subukan, magsimula ka sa maliit. Isang kurot lang o isang ikawalong kutsarita. Ihalo mo sa kape mo. Magdagdag ng kaunting pulot o cinnamon para pino ang lasa. Maganda ang halo nito sa matapang na kape. Bigyan mo ng ilang linggo. Maaari mong mapansin ang mas kaunting pressure, mas kaunting paggising sa gabi, at mas kalmado at mas steady na daloy. Dahil kapag natulungan mong mag-relax ang prostate mo, ramdam ng buong katawan mo ang pagbabago. At ngayon, lumipat tayo sa isang bagay na agad makikilala ng bawat lalaki. Isang pagkain na matagal nang nasa kusina mo. Malutong, may pagkanati, at tahimik na isa sa pinakamahusay na natural na remedyo para sa ginhawa ng prostate. Pag-usapan natin ang isang buto na kilala mo na, ang pumpkin seed. Simple, malutong, madaling hanapin. Pero nakatago sa loob ng bawat butil nito ang parang isang maliit na kahon ng gamot para sa prostate mo. Ang pumpkin seeds ay mayaman sa beta-sitosterol. Isa itong plant compound na natural na humaharang sa DHT, ang hormone na nagsasabi sa prostate na lumaki. Kapag naharang ang mensaheng iyon, nagre-relax ang glandula mo. Humihinto ang pantog mo sa pakikipaglaban para sa espasyo. Ang mga butong ito ay may dala ring zinc, isang mineral na mas kailangan ng prostate, kaysa sa halos anumang ibang organ. Tinutulungan ng zinc ang mga tisyo na maghilom, binabalanse ang hormones, at pinipigilan ang inflammation na mawalan ng kontrol. At pagkatapos, nariyan ang magnesium at omega-3 fats. Sinuportahan nila ang sirkulasyon, binabawasan ang pressure, at pinapalakas pa ang bladder muscles mo. Ikwento ko sa iyo si George. Siya ay 64, malakas, at nagtatrabaho pa rin full-time, pero ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay nakakapagod sa kanya. 3, 4 na beses sa isang gabi. Tuwing umaga, nagsisimula siya ng pagod at frustrado. May kaibigan siyang nagsabi na sa Europa, ginagamit ng mga lalaki ang pumpkin seeds para panatilihing malusog ang prostate. Kaya sinubukan ni George. Dinurog niya ang raw pumpkin seeds hanggang maging pinong pulbos, isang masang kutsara sa kanyang umagang kape. Nagdagdag siya ng kaunting almond milk, binlend ng maayos, at iniinom araw-araw. Pagkalipas ng ilang linggo, nagbago ang kanyang gabi. Isa lang ang paggising, minsan wala na. Mas malakas ang daloy ng ihi niya. At sa susunod na check-up, napansin ng doktor niya ang mas maliit na prostate at mas mahusay na kontrol sa pag-ihi. Sumasang-ayon ang mga clinical studies na ang pangmatagalang paggamit ng pumpkin seeds ay nakakatulong, bawasan ang pamamaga ng prostate at pinapabuti ang daloy ng ihi. Kasing epektibo ng ilang prescription na gamot, pero walang pagkahilo, pagod o iba pang side effects. Kung gusto mong subukan, gumamit ng raw, unsalted na pumpkin seeds. Durugin ito ng sariwa. Magdagdag ng isang kutsara sa mainit na kape mo. Nagbibigay ito ng toasty, nutty na lasa na nagpapayaman sa inumin, hindi nagpapait. O subukan ng cold-pressed pumpkin seed oil, 1 o 2 kutsarita sa tasa mo. Kung umiinom ka ng bulletproof coffee na may butter or MCT oil, pwede mong palitan ang bahagi ng taba ng pumpkin seed oil. Mas malinis, mas matalino, at mas maganda para sa hormones mo. Ang pumpkin seeds ay tahimik na manggagamot ng kalikasan. Hindi ito nangangako ng milagro. Nagbibigay ito ng balanse, ginhawa, at mas kalmadong tulog sa gabi. At ngayon, mula sa simpleng buto, lumipat tayo sa isang mas misteryoso, sinaunang bagay. Isang fungus na tinawag minsan na mushroom of immortality. Pag-usapan natin ang rye mushroom, ang immortal protector. Ngayon, sumisilip tayo sa sinaunang karunungan, sa mundo ng kabute, partikular sa rye. Sa traditional na Chinese medicine, tinatawag itong lingji, ang mushroom of immortality. Mahigit 2,000 taon na itong ginagamit para panatilihing malakas ang katawan, kalmado ang isip, at bata ang mga organo.
Ngayon, ipinaliwanag ng modernong pananaliksik kung bakit. Sa loob ng deep red na kabuti na ito, ay may malalakas na natural compounds na tinatawag na triterpenes at beta-glucans. Gumagana silang parang restoration crew para sa prostate at immune system mo. Ang triterpenes ay kumikilos bilang gentle DHT regulators. Pinananatili nila ang testosterone sa tamang antas, na tumutulong sa prostate mo na manatiling relaxed at malusog. Ang beta-glucans naman ay nagpapakalma sa inflammation at tinuturuan ng immune system kung paano tumugon ng maayos, hindi sobra. Ang resulta, mas kaunting iritasyon sa pantog, mas kaunting pamamaga sa paligid ng prostate, mas steady at natural na daloy ng ihi. Ikwento ko sa iyo si Victor. Siya ay 70, retiradong guro, matalino pa rin, aktibo pa rin, pero frustrado sa side effects ng gamot. Nakakatulong ang pills, pero naiwan siyang nahihilo, pagod at drained. Gusto niyang subukan ng ibang paraan. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Rai Coffee. Nagsimula siya sa maliit. Isang kutsarita ng high-quality reishi powder na hinalo sa kanyang umagang kape. Sa una, nagduda siya. Medyo earthy, halos mapait ang lasa. Pero pagkalipas ng ilang araw, nasanay siya. Pagdating ng ikalawang linggo, napansin niyang mas matagal ang enerhiya niya sa buong araw. Wala nang biglaang pagbaba ng lakas sa hapon. Pagdating ng ikatlong buwan, isa na lang ang paggising niya sa gabi. Mas maayos ang daloy ng ihi at bahagyang bumaba ang PSA niya. Nang makita ng doktor niya ang resulta, sinabi nito, "Ano man ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo." At ngumiti si Victor. Kung gusto mong subukan, hanapin ang Ganoderma lucidum. Iyon ang scientific name ng Rai. Pumili ng organic at pure extract. Kalahati hanggang isang kutsarita lang sa isang araw ay sapat na. Haluin sa mainit na kape. Nakakatulong ang init para matunaw ng maayos. Ang lasa ay rich at earthy. Natural nitong pinapabalance ang kapaitan ng kape. Maaari ka ring magdagdag ng kaunting gatas o cinnamon kung gusto mo. Hindi lang sinusuportahan ng Rai ang prostate mo. Pinapalakas nito ang immune system mo, binabawasan ang stress hormones, at pinapabuti ang pangkalahatang vitality mo. Hindi ito hype. Ito ay balanse. Ito ay longevity, ang uri na dahan-dahan, tahimik at nananatili. Ngayon, napag-aralan na natin ang healing seed at ang sinaunang kabute. Dalawang tahimik na tagapagtanggol ng kalikasan. Pero hindi pa tapos ang ating paglalakbay dahil ang huling hakbang ay pinagsasama ang dalawa sa pinaka-research na natural extracts na kailanman ay pinag-aralan para sa kalusugan ng prostate. Gumagana silang magkasama tulad ng isang team na ginawa para sa precision. Lumipat tayo sa Part 8A. Saw Palmetto ang blocker. Ngayon, narating natin ang unang kalahati ng Golden Duo. Isang maliit na berry na may malaking reputasyon. Saw Palmetto. Kung nakalakad ka na sa maiinit na baybayin ng Florida, makikita mo ito. Mababang palma na may makakapal at matutulis na dahon at may mga clusters ng madidilim na berry na nakatago sa ilalim. Ang maliliit na berry na ito ay nagtataglay ng isa sa pinakarespetadong sikreto ng kalikasan para sa kalusugan ng kalalakihan. Ginagamit ang saw palmetto sa loob ng maraming siglo upang suportahan ang lakas sa pag-ihi at balanse ng male hormones. Pero ngayon, alam natin ng eksakto kung paano ito gumagana. Sa loob ng berry ay may natural fatty acids na humaharang sa enzyme na tinatawag na 5-alpha reductase. Ang trabaho ng enzyme na ito ay i-convert ang testosterone sa DHT, ang hormone na nagpapasigla sa paglaki ng prostate. Kapag hinadlangan mo ang enzyme na ito, titigil ang pagpapakain sa apoy, titigil ang pamamaga ng prostate, titigil ang pakikipag-strain ng pantog. At sa wakas, magsisimulang maibalik ang tulog mo. Hindi tulad ng malalakas na prescription blockers, ang saw palmetto ay kumikilos ng mahinahon.
Walang matinding pagkahilo, walang pagbaba ng enerhiya o libido, natural na reset lang, steady, calm, at consistent. Isa sa mga pasyente ko, si Daniel, nasa late 50s na. Unti-unti nang tumataas ang PSA niya at nirekomenda ng doktor ang gamot. Nag-alinlangan siya. Ayaw niyang palitan ang isang problema sa isa pa, kaya sinubukan niya ang saw palmetto. Uminom siya ng 400 mg tuwing umaga pagkatapos ng almusal kasama ang kape niya. Sa loob lamang ng 2 buwan, napansin niya ang tunay na pagbabago. Mas kaunting pressure, mas malakas na daloy, at mas kaunting restless nights. Pagdating ng 3 buwan, bumaba ang PSA at bumalik ang kanyang enerhiya. Iyan ang nangyayari kapag tinutugunan mo ang ugat ng problema, hindi lang ang sintomas. Kung gusto mong subukan, hanapin ang standardized saw palmetto extract na mayaman sa fatty acids. Makikita ito sa capsules or powder. Uminom ng 300 hanggang 500 mg araw-araw. Kung powder ang gagamitin, haluin ang 1 kutsarita sa kape mo. Madali itong matunaw, may banayad na earthy na lasa at bagay sa cinnamon or nut milk. Ang saw palmetto ay parang tahimik na bodyguard. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito pumipilit. Pinipigilan lang nito ang nakakasama at ibinabalik ang balanse sa paglipas ng panahon. Ngunit dito nagsisimula ang tunay na transformation. Kapag pinagsama mo ang saw palmetto sa isa pang botanical, stinging nettle root, dumodoble ang kanilang lakas. Hindi sila nagko-compete, nagko-complete sila. Isa ang humaharang ng signal, ang isa ay humihinto sa reaksyon. Lumipat tayo sa part 8B, stinging nettle root at huling mensahe. Kilalanin natin ang huling partner, stinging nettle root. Maaaring makatusok ang balat mo, pero sa loob nito ay nagpapagaling. Kapag pinagsama sa saw palmetto, nagiging tahimik na powerhouse ito. Ganito ang epekto. Hinaharang ng saw palmetto ang paggawa ng DHT. Pinipigilan ng nettle root ang natitira mula sa pagdikit sa prostate. 2 linya ng depensa, isang malakas na resulta. Magkasama, pinapakalma nila ang pamamaga, binabawasan ang pressure, at pinapayagan ang pantog mo na ma-empty ng buo. Titigil ang pagmamadali mo sa banyo. Magsisimula kang makapagpahinga muli. Ikwento ko si Frank. Siya ay 68, pagod, 5 beses nagbabangon sa banyo sa gabi. Palaging naghahanap ng ginhawa. Sinubukan niya ang kombinasyon ng saw palmetto at nettle. 1 kutsarita ng powder tuwing umaga sa kanyang kape na may almond milk. Nanatili siyang consistent. Pagkalipas ng 3 linggo, mas kaunting trips. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakatulog na buong gabi. Mas kaunting pressure, mas malakas na daloy. Napansin ng doktor niya ang pagbuti. Mas maliit na prostate, mas kalmadong sistema. Sumasang-ayon ang clinical research. Ang kombinasyong ito ay kasing epektibo ng ilang prescription drugs, pero walang pagkahilo, walang pagkawala ng drive. Maghintay ng dahan-dahan, 8 hanggang 12 linggo. Hayaan ang katawan mo na mag-adjust. 1 scoop lang bawat araw ay sapat na. Ngayon, balikan natin ang buong paglalakbay. Ang luya ay pinapalamig ang apoy. Ang cardamom ay nagbabalansi ng hormones. Ang matcha ay nagpoprotekta ng selula. Ang flaxseed ay nagsasala ng DHT. Ang black seed ay humaharang sa inflammation. Ang pumpkin seed ay nagpapalusog. Ang rye mushroom ay nagpapalakas ng depensa. At ang golden duo ay nagbabalik ng kapayapaan. Hindi mo kailangan lahat ng 8. Pumili ng 1 o 2. Manatiling consistent. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa maliliit na gawain na tumatagal. Ang kape mo ay pwedeng maging higit pa sa caffeine. Maaari itong maging depensa mo, routine mo, tahimik na kilos ng lakas. Sa edad na ito, hindi dapat kontrolin ng prostate mo ang gabi o ang kumpiyansa mo. Maaari mong kunin muli ang kontrol. 1 scoop sa isang pagkakataon. Ikwento mo sa comments. Alin ang sisimulan mo? Luya
flaxseed, o ang golden duo. Kung nakatulong ito sa'yo, itap ang like, mag-subscribe, at ishare sa kaibigan. Ang lakas mo, ginhawa mo, at dignidad mo, karapat-dapat silang sa isang maliit na pagbabago tuwing umaga.